In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Shalom, Aleichem. Magandang umaga sa ating lahat sa mampanig ng buong mundo. Mga nakikinig at nanonood ngayon, atin naman pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Glory to you, Lord Jesus Christ. Si Jacob, ang ama ni Jose, na asawa ni Maria. Si Maria naman ang ina ni Jesus na tinatawag na Kristo. Ganito ang pagkapanganak kay Hesus Kristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatakda ng pakasal. Ngunit bago sila nakasal, si Maria ay natagpo ang nagdadalang tao. Ito'y sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Isang taong matuwid itong si Jose na kanyang magiging asawa. Ngunit ayaw niyang mapahiya si Maria, kaya pinasya niyang hiwalayan ito ng lihim. Samantalang iniisip ni Jose ito, nagpakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sabi niya sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria, sapagkat siya'y naglihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Manganganak siya ng isang lalaki at ito'y pangangalanan mong Jesus, sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to you, Lord Jesus Christ. Pagnilayan natin bilang Romano Katoliko, Solemnity of Saint Joseph. Sa mabuting balita ngayon, makikita natin si San Jose, isang tahimik pero napakalalim ang pananampalataya. Hindi siya nagsalita sa Ebanghelyo, pero ang kanyang gawa ang naging patutuon ng kanyang pagsunod sa Diyos. Isipin natin kung ikaw si Jose. Tatanggapin mo ba ang sitwasyon ni Maria? Sa mata ng tao, parang may mali. Pero sa mata ng Diyos, ito ay plano ng kaligtasan. Tatlong mahalagang aral mula kay San Jose. Una, ang obedience kahit hindi malinaw. Hindi agad maintindihan ni Jose ang nangyayari, pero nung nagsalita ang Diyos sa panaginip, sumunod siya agad. Sa buhay natin ngayon, minsan hindi natin naintindihan ang problema. May sakit, may pagsubok, may injustice. Pero tinawag tayo ng Diyos na magtiwala at sumunod pa rin. Halimbawa, isang magulang na nagsakripisyo kahit mahirap. Isang lingkod ng simbahan na patuloy kahit napapagod. Isang tao na piniling magpatawad kahit nasaktan. Pangalawa, pagmamahal na may kababaang loob. Ayaw ipahiya ni Jose si Maria. Pinili niyang protektahan siya. Sa panahon ngayon, maraming tao ang mahilig maghusga agad. Pero ang tunay na Kristiyano ay marunong umunawa at magtanggol ng dangal ng kapwa. Halimbawa, hindi pagtsismis, pag-unawa sa may pagkukulang, pagbibigay ng second chance. Pangatlo,
Faith in action, hindi salita kundi gawa. Pagkagising ni Jose, tinawag niya agad ang utos ng Diyos. Tayo rin, hindi sapat ang Lord, Lord. Kailangan ay may concrete action. Pagsisimba, pangungumpisal, paglilingkod, pagdarasal araw-araw. Ang patutuo ng ating Church Fathers, si St. John Chrysostom, makikita kay Jose ang tunay na katarungan, hindi sa paghuhusga, kundi sa awa. Si St. Agustin, si Jose ay ama ni Jesus, hindi sa laman, kundi sa pag-ibig at pananampalataya. Si St. Bernard of Clairvaux, ipinagkatiwala ng Diyos kay Jose ang kanyang pinakamahalagang kayamanan, si Maria at si Jesus. Ano ang tamang gawin bilang mga Romano Katoliko ngayon? Magtiwala sa plano ng Diyos kahit hindi malinaw. Igalang at protektahan ang pamilya. Iwasan ang panghuhusga at paninira. Maging tapat sa tungkulin, sa bahay, sa simbahan, sa trabaho. Manalangin at kumapit sa sakramento, lalo na sa kumpisal at Eucharistia. Manalangin tayo. Awa naming Diyos na makapangyarihan sa pamamagitan ni San Jose ang huwaran ng pananampalataya at pagsunod. Kami po ay lumalapit sa iyo. Ipinagkakatiwala namin sa iyo ang lahat ng may karamdaman, pisikal, emosyonal, at espiritual. Hipuin mo po ng iyong mapagpagaling na kamay sina Monsignor Ismael, Padre Arnel, Padre Ayan, Padre Lorenzo Boots, Padre Cesar, Padre Boy, Raul, Jonah, Adela, Fatima, Raymond Lawrence, Faith, Rino, Rochelle, Irene, Elinda, at ang buo naming pamilya at ang lahat ng nakabasa, nakikinig at nanonood na may karamdaman. Bigyan mo sila ng kagalingan, lakas at pag-asa. Gabayan mo po ang lahat ng kaparian, ang aming Santo Papa Leo XIV, mga obispo, aming Kuraparoko, Diocesan Administrador, Monsignor Claro Caluya, Sister Sara, Jerry, at ang buong pamahalaan ng Pilipinas. Kaawaan mo rin ang mga pumanaw, sina Papa Francisco, Monsignor Hermas, Pimpe, Ferdinand, Pasita, Dante, Edwin, Obispo Jose, Padre Joseph, Jerry, Padre Raymond, Janet, at ang lahat ng aming idinadalangin. Tanggapin mo sila sa iyong kaharian sa pamamagitan ng panalangin ng mahal na Birheng Maria. Iligtas mo kami sa lahat ng unos, kalamidad at kapahamakan. Ito ang aming dalangin sa ngalan ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. God bless!